Panginoon sa gabing ito mga kapatid. At muli po ay isang mapagpalang araw po o gabi po sa ating lahat. At patuloy po tayong pagpalayan ng ating Panginoon. At kamusta naman po yung bawat isa po sa atin. I hope tayo pong lahat po ay nasa mabubuting kalalagayan at tayo po ipinagpapala ng ating Panginoon. At bagamat yung ilan po sa atin, possible po ay wala pa po sa kani-kanilang tahanan. At alam ko po, ngayon po ay ito po yung tinatawag po nating araw ng mga puso. Okay, so baka po yung iba ay nasa mga dates po nila or lumabas sila with family. At ang mahalaga po dito ay habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, nasaan man po tayo, ay maintindihan po natin yung kahalagahan po ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. And pwede po nating i-share po yung link po natin. Makapag-mention po tayo ng mga kaibigan po natin sa Facebook para na sa ganon, pati po sila ay makapakinig po ng salita ng ating Panginoon. At maganda rin po yung mga pinag-uusapan po natin, yung mga topics po natin dito po sa mga nightlight po natin. This is our Bible study. Kaya sana po ay lagi po natin po itong isinusubaybayan kasi po nakaseries po tayo at para masundan din po natin yung ating mga pag-aaral sa oras pong ito. And yung lesson po natin, hindi ko po alam pero parang sumakto po siya doon sa araw po ngayon na kung saan ay we celebrate yung tinatawag nating Hearts Day. But alam naman po natin, kagaya po ng binanggit po nung Sunday, every day is Love Day. Kaya dapat po ay araw-araw maiparamdam po natin yung tinatawag na pagmamahal. And yung lesson po natin o yung ating pag-aaralan po sa oras po ito ay sana ay makapagbigay po sa atin ng paalala kung ano po ba talaga yung tinatawag na itong pagmamahal. But before that, tayo muna pong lahat po ay sama-samang yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito, sa patuloy na pag-iingat, paggabay po sa amin. Amin dalangin, Lord, na sa mga pag-uusapan po namin sa gabing ito, kayo po yung patuloy na pumagitna. Bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom at bukas na puso na sa ganon, maintindihan po namin ang mga salita mo sa oras pong ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. At yung lesson po natin sa gabing ito is, title po niyan is Regaining Our First Love. Okay, sa Tagalog po ay manumbalik sa ating unang pag-ibig. Okay, so parang napagandang pakinggan po ng title po natin, no? Tagalog na Tagalog, manumbalik sa ating unang pag-ibig. So, normal naman po sa atin po yan. Meron tayong tinatawag na na first love or una po nating minahal. Pero, syempre, ito po ay pag-uusapan po natin regarding po sa ating Panginoon from the book of Revelation, chapter 2, verse 1 and 5. Ang aklat po ng Revelation ay sinulat po ni Apostle John na kung saan ay binigyan po siya ng Panginoon ng pagkakataon para ma-prophesy o matignan po yung mga nangyayari po sa inaharap. And kasunod po dito ay ang pagbibigay po ng konting mga babala, paalala po sa mga mananampalataya. And ito nga pong Book of Revelation chapter 2 and to the following chapter po nito ay maintindihan po natin. Dito po nakapaloob yung tinatawag nating the seven churches, okay, in the Book of Revelation. And one of the churches, yung pag-uusapan po natin sa Church of Revelation, which is natawag po siya as forgetting the first love. O ang church na ito ay tinawag po siya ng Panginoon bilang nakalimot sa kanilang unang pag-ibig. So mamaya maintindihan po natin, malalaman po natin bakit po ba tinawag po siya na nakalimot sa kanilang pag-ibig at bakit pinapaalalahanan po sila ng Panginoon na sila po ay manumbalik sa una nilang pag-ibig. So ito po yung babasahin po natin, pag-aaralan po natin sa gabi ito. And sana po ay mapakinggan po natin. And let us focus po sa salita ng ating Panginoon. Basahin po natin yung verse po natin from Revelation chapter 2 verse 1 to the following verse. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walk among the seven golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostle but are not, and have found them false. Alam niyo, ang maganda po dito, ang sulat po ni John sa mga churches ay meron po silang kani-kanilang positive na commendation si John
But sa mga ilang verse po natin, makikita rin po natin na syempre they are not perfect. Meron din po silang mga pagkakamali na gustong itama po ng ating Panginoon. And ang maganda po dito, doon sa Church of Ephesus, which is ito po yung unang churches o yung churches na pag-uusapan po natin, the church na ating pag-uusapan, sabi po dito ng angel ng Panginoon is na-appreciate ni Lord, nakikita ni Lord yung kanilang hard work at yung kanilang perseverance. And ang maganda po dito sa Ephesus ay hindi po nila tinotolerate yung mga maling doctrine. Sa madaling salita, hindi po basta-basta nakakapasok sa Church of Ephesus yung mga false teachers o mga false teaching. Talagang salang-sala po nila. According nga po sa commentary, yung mga taga-Ephesus, especially the leaders, ay biyasa po sila sa mga doctrines. Pagdating po sa mga doctrines ng ating Panginoon, na mga utos o aral po ng ating Panginoon. Okay? And sabi po sa verse 3, you have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Okay? Ang ganda po ng pagkakakilala po nila, pagkaka-introduction sa Church of Ephesus. Yung kanilang perseverance, yung kanilang hardship, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon, and hindi sila basta-basta sumusuko. Ganun po kilala yung Church of Ephesus. Okay, na kung saan pag-uusapan po natin. But sabi ko nga po, despite of that, ay syempre, meron pa rin po silang pagkakamali na gusto pong itama po ng ating Panginoon. Okay? Na sa kabila ng kanilang hardship, hard work, and perseverance, ay may nakita pa rin sa kanilang kailangang itama ng ating Panginoon. Ano po yon? Sabi po dito sa verse 4, yet I hold this against you. Ito po yon. Sabi po dito, you have forsaken the love you had at first. Sabi ganon, despite of your perseverance, your hard work, and yung tinatawag nating pagiging biyasa doon sa doctrines ng ating Panginoon, yet nakalimutan naman nila yung kanilang first love. Ano po ibig sabihin po nito? Ano ba yung tinutukoy dito na naging problema ng mga taga-Ephesus? Bakit sa kabila ng hard work po nila, commendation dito ni John, ay nakita pa rin dito na nakalimutan po nila yung tinatawag nilang first love. Okay, dalawang bagay po yung ating pag-uusapan regarding po sa verse na binasa po natin. Una po yung tinatawag nating losing our first love. Okay? So this is ito yung against sa kanila ng Panginoon na sa kabila nung pagiging masipag po nila at yung kanilang kumbaga yung hard work po nila, nakita ng Panginoon na nakalimutan na po nila yung tinatawag na first love po nila. Which is ang tinutukoy po niyang first love, mga kapatid, wala pong iba kundi yung ating Panginoon. Okay? So kung titingnan natin, okay naman po yung Church of Ephesus. Pag tinignan po natin pero despite of that, nakita kasi ng Panginoon na merong mga naging problema po sa kanila regarding po dun sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Ano po yon? Okay, tatlong bagay po yung nakita ng Diyos kung bakit nakalimutan po nila yung first love po nila. Okay? Unang-una, they lose of yung tinatawag nating excitement. Okay? Pag sinabing excitement, ito yung pagiging masaya mo, pagiging porsigido mo, excited ka sa mga ginagawa mo. Okay? Kapag pinag-uusapan natin yung human love, pag sinabing excitement, ito yung excited kang makita yung mahal mo, yung nililigawan mo, yung family mo. Okay? Excited ka na mag-spend ng time, pumunta ka sa iba't ibang lugar. Kumbaga lahat lang ng ginagawa natin, we are always excited sa mga ginagawa po natin para sa taong mahal po natin. But nakita natin dito, okay, pag pinag-aralan po natin, despite doon sa tinatawag nating hard work at yung tinatawag nating perseverance ng mga taga-Ephesus, okay, hindi nakikita ng Diyos sa kanila yung tinatawag nating excitement. Which is totoo naman. Minsan naman, meron kang hard work Minsan naman, meron kang perseverance doon sa ginagawa mo. Pero hindi nakikita yung excitement. Parang sa worship. Okay, nagpapagod po tayo, nagpapakahirap tayo. Like example, sa mga practice na ginagawa po natin, sa mga pag-attend po natin ng mga fellowship. Pero kung walang excitement na nakikita ang Diyos na parang excited ka magpuri kasi para kay Lord, para sa Kanya talaga yung ginagawa mo, di ba? Wala pa rin yung love dun sa ginagawa po natin. So, ang isa sa mga bagay na hindi nakita ng Diyos doon sa Ephesians, sa Ephesus, is yung tinatawag natin excitement in serving the Lord. Kumbaga, nakapag-focus po sila to protect yung kanilang doctrine, wala namang masama po doon. Kaya lang,
Nakawala po yung kanilang excitement pagdating sa mga gawain para po dun sa ating Panginoon. Which is kailangan maipakita rin po natin po yun mga kapatid. Okay? Kaya kung tatanungin ko po kayo sa bawat isa po sa atin, yan, sino po dito yung palaging excited kapag may mga fellowship, may mga gawain, talagang a-attend po tayo. Ganun kasi pag excited ka a-attend ka, pupunta ka, ibibigay mo yung best mo para dun sa ating Panginoon. So kahit pala andun yung hard work natin at yung ating pagpupursige, pero kung wala yung excitement sa ginagawa po natin, parang alam nyo yun, walang love sa ginagawa po natin. Parang pagluluto. Kahit gaano mo katagal niluto yan, kung hindi ka naman excited, i-prepare yan para ibigay dun sa taong pagpe-preparean mo, wala ring silbi po yan. Okay? So yun po yung nakita po sa kanila ng Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag na passion. Okay? Kasi yun naman po yung reality. Minsan kahit pwede naman natin gawin ng merong hard work Pero ang tanong po dito, nasan po yung passion? Pag sinabing passion, it is part of commitment. Pag sinabing passion, merong tinatawag na sincerity yung ginagawa po natin. So meaning to say, ang mga taga-Ephesus, dumating po sila sa point na ginagawa po nila yung mga bagay, yung paglilingkod sa Panginoon or yung anything na para sa Panginoon, pero walang passion. Walang sincerity. Okay? Kaya minsan, halimbawa, sa mga kababaihan, kailangan pag nililigawan, makita yung passion. Makita yung sincerity. Kasi pag walang sincerity, wala pa rin dun yung love. Okay? Wala pa rin dun yung tinatawag na pagmamahal, sincerity po natin sa ginagawa po natin. So meaning to say, tayong mga Kristiyano, we can serve the Lord. Kahit sino po sa atin. Pwede tayo makapaglingkod kay Lord, maibigay natin yung para sa Panginoon, pero ang tanong, meron po bang passion yung ginagawa po natin? Kasi pwede ka naman tumugtog sa harapan pero walang passion, walang excitement. Pwede ka namang mag-sermon, pero walang passion, walang excitement. Pwede kang umattend sa gawain, pero walang excitement, wala rin passion. So ito yung bagay na nawala sa kanila, na nakikita ng Diyos sa kanila, kaya sabi ng Diyos, nawala na yung first love. Kasi di ba pag love mo yung isang tao, dapat palagi kang excited. Excited siyang makita siya palagi. You do everything for him or for her with passion, with sincerity. Pero minsan, di ba, parang minsan sa relationship, pag tumatagal na, nawawala na yung passion. Nawawala na yung sincerity. Parang kasi normal na lang. Pero kailangan pala everyday merong passion. Which is nakita ng Diyos na nagkulang po yung Church of Ephesus. Ang panla, sabi po dito, yung tinatawag natin na love. Okay? Which is, dahil wala ng excitement, wala na yung passion, wala na yung love. Tandaan po natin to mga kapatid. Kapag sa ginagawa po natin, especially para kay Lord, wala ka ng excitement and passion, wala na rin po yung love po doon. Same principle sa tao. If you love someone, your family, pero parang yung ginagawa mo sa kanya, hindi ka na excited, wala na yung sincerity, yung passion, wala na rin po yung love po doon. So mahalaga po sa ating paglilingkod kay Lord, o sa ginagawa po natin mga kapatid, yung tinatawag nating excitement, yung tinatawag nating passion, kasi doon mapapakita yung tinatawag na pagmamahal. Okay? Kaya ito po ito yung against ng Panginoon sa Church of Ephesus. Okay? Masipag sila. Okay? Ginagawa nila lahat, kaya lang wala po yung excitement, passion, tsaka love sa ginagawa po nila. So, ibig sabihin, pwede rin natin gawin po yun. But syempre, hindi dapat po tayo maging ganon. Kailangan, pakita natin yung excitement, passion, love dun sa ginagawa po natin para sa ating Panginoon. Ngayon po, magkaroon po tayo ng konting reflection bilang isang mga lingkod ng Panginoon. Okay, papaano ba natin malalaman kung ang isang Kristiyano o kung ikaw mismo ay unti-unti nang nawawala doon sa first love mo o nawawala na yung pagmamahal mo doon sa ating Panginoon, sa ginagawa natin para po doon sa ating Panginoon. What is the indication? Okay, this is sa next po natin slide. The indication that we are losing our first love. Ano yung mga indikasyon na kung saan ay possible dahil po dito, pwede tayong magkaroon ng reflection na nawawala na yung ating love doon sa ating Panginoon. Una po, sabi po dito, maging po tayo, aware po dito. Una po, sabi po dito, if you have no desire to read God's Word. Kapag wala ka ng passion o wala ka ng commitment at saka desire na basahin yung salita ng Diyos, okay, medyo danger na po yun para po sa atin.
Kasi if we are Christians and mahal mo si Lord, babasahin mo yung salita niya. Pag ninilay-nilayan po natin yung salita ng ating Panginoon. Pero kung Kristiyano po tayo and wala na tayong desire, okay, iba yung yung basta hindi lang nagbabasa ng Bible sa wala ng desire. Okay? Kasi hindi nagbabasa ng Bible, maaari mong paalalahanan. Pero yung wala ka ng desire, wala na sa puso mo, yung pagbabasa ng Bible, di ba? Mahirap na po yun, delikado na po yun. So, kailangan, we have desire to read the God's Word. Pero kung wala na, that is the indication na nawawala na yung love po natin dun sa ating Panginoon. Okay? Pangalawa, if you have no time to pray, kapag wala ka ng time para manalangin, okay? Mahirap na po yun. Okay? Ibig sabihin, wala na yung love po natin. Kasi po, bakit po mahalaga yung God's Word tsaka prayer? Kasi ito yung way natin para maipakita yung pagmamahal kay Lord. This is the first place na kailangan mong gawin to show your love dun sa ating Panginoon. Pero kung di ka na nagbabasa ng Bible, wala ka na rin time sa prayer, then meaning to say, hindi mo na rin mahal yung Panginoon. Diba? Kasi pag-i-spend ng time to prayer, God's Word, pag mahal mo isang tao, you spend time. Minsan, inaabot ka ng madaling araw para kausapin yung taong mahal mo. Pero pag kay Lord, ganun din. Kaya kung wala ka ng time to read the Bible, to pray, okay, very danger na po yun sa atin. Kaya kailangan magkaroon na tayo ng reflection. Okay? And pangatlo, sabi po dito, going to church for obligation or duty. Okay? Kaya minsan, mahirap din yun no? Parang, kala natin, uy, ang sipag-sipag ko naman sa church. Okay? Laging na-attend ng church yan. Pero, mahirap po kasi, kapag lagi kang nasa church, pero, ginagawa mo na lang yun because of obligation or duty. Okay? Mahirap po yun, no? Parang, ay, kailangan ko pumunta sa church kasi may part ako Hindi pala ganun yung pagpunta sa church. Hindi lang dahil may part ka. You're going to church because you want to have date with the Lord. Parang ganun yung every Sunday Pakikipag-date kay Lord. Okay? And kaya ka napunta sa church, hindi dahil may obligasyon ka o may duty ka lang. You are going to church kasi it's Sunday. Araw ng Panginoon. Oras ng Panginoon. And binibigay dapat natin yung oras na yun para lamang dun sa ating Panginoon. Kaya kung nagiging obligasyon na lang yung mga part po natin sa church at duty natin, then kailangan i-check po natin yung spiritual life po natin, yung sarili po natin. Baka meron tayong kailangan baguhin. Sa heart po natin, sa mind po natin. Pang-apat, they don't care if their lives do not glorify God. Okay? So, malalaman natin, indication na nakakalimutan mo na yung first love mo kapag ka wala ka ng pakialam sa buhay mo at kapag ka ikaw ay hindi mo na nagagamit yung buhay mo to glorify God. Or sometimes we take the credit. Kinukuha natin yung glorification na para dun sa ating Panginoon. And wala ka ng pakialam kung maging kaaya-aya ba yung buhay mo sa paningin ng ibang tao. Basta't alam mo, gagawin mo lang yung gusto mo. That is the indication na wala ka na o unti-unti ka nang nawawala doon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Okay? And panguli sa ano po natin, sabi po dito sa first point po natin, they are not aware of sinning. Okay? Hindi sila aware na sila ay nagkakasala, but parang baliwala na lang sa kanila kapag sila ay nagkakasala. So malalaman natin yung indication na nawawala ka na sa first love mo kapag wala ka ng pakialam sa ginagawa mong kasalanan. Yung alam mo yun, alam mo namang paulit-ulit mo ng ginagawa pero ginagawa mo pa rin. Then that is the indication na wala ka na sa first love mo. Nawawala na tayo unti-unti doon sa ating Panginoon. Kasi Kristiyano na tayo Kapag Kristiyano na tayo, dapat we are always aware doon sa mga kasalanan po natin na pwedeng magawa. Na dapat pinipigilan na natin yan, tinatanggal na natin yan. Pero kung paulit-ulit natin pa rin ginagawa yan at bumalik ka sa dati mong pamumuhay, okay, then that is the indication na kung saan ay iniwan mo na naman yung first love mo. Yung unang nagmahal sa'yo. Walang iba kundi yung ating Panginoon. Kaya sana mga kapatid ay maging paalala po sa atin na kung yung life po natin, feeling natin parang tayo rin po yung mga kapatid sa Ephesus, Church of Ephesus, na kung saan ay nawawala yung kanilang love. So, ibalik po natin yung ating pagmamahal doon sa ating Panginoon. Have reflection. Ano ba yung mga dapat kong gawin para muling maibalik yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. And this is the last part na pag-uusapan po natin. Sabi po dito, regaining our first love. O how to regain our first love. Papaano ko muling maipanunumbalik ang aking pagmamahal sa Panginoon. Kasi after banggitin ni John yung magaganda nilang katangian,
at yung problema po sa kanila na nakalimutan yung first love, ang maganda po dito, binanggit din naman ni John, papaano po sila dapat makapanumbalik sa Panginoon. Yun po yung maganda kay Lord. Hindi niya hinayaan na forever na tayong lumayo sa Kanya. So He always find ways para makapanumbalik po tayo sa ating Panginoon. And ito po yung sinabi po ni John sa verse 5 ng Revelation chapter 2. Sabi po dito, last verse po natin, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Okay, grabe yung ano dito, no? Yung parang judgment po sa kanila. Ang sabi lang sa kanila ni John, magsirepent kayo, magsipanumbalik tayo doon sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo babalik sa Panginoon, I will remove your lampstand from its place. Sa madaling salita, mawawalan na sila ng tinatawag na parang katwiran o yung kanilang guidance doon sa ating Panginoon. Or pinakang ano po ditong sabihin, mawawala sa kanila yung salvation na binigay sa kanila ng ating Panginoon pag hindi po sila nagrepent sa ginawa po nilang kasalanan sa ating Panginoon. So how to regain our first love? Siyempre, yung tinatawag nating repentance. Okay, manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Okay, kapag alam po natin na nawawala na po tayo sa love ni Lord, balik po agad tayo sa Kanya. Okay, wag na tayo maging ma-pride, maging matigas yung ulo natin na parang, hindi, kaya ko to. Okay, hindi naman natin kaya kung wala si Lord. Okay, and dito, ayan, meron po ditong mga ilang ma-share ko rin po dito, okay, na kung saan ay pwede maging way para maging ma-regain po natin yung ating pagmamahal doon sa ating Panginoon. Una po, yung tinatawag nating have self-reflection. Okay? So, magkaroon tayo ng self-reflection. So, mahalaga po, every time na nakakagawa po tayo ng kasalanan or feeling natin, parang, kasi mararamdaman po natin yung mga kapatid kapag may problema yung spiritual life mo, mararamdaman po natin po yun. So, if you feel that, mahalaga yung self-reflection. Bakit ko ba napipil to? Bakit parang feeling ko ang layo-layo ko kay Lord? Hindi ko maramdaman yung presensya ni Lord. Okay? Then, yun yung time para magkaroon tayo ng reflection o yung pag-a-analyze sa buhay po natin na baka merong problema. It's either sa sarili mo or sa ibang tao, sa ginagawa mo, kaya parang hindi mo maramdaman yung Panginoon. So, mahalaga po mga kapatid, to regain our first love o yung love po natin kay Lord, magkaroon tayo ng self-reflection para maayos po natin yung ating mga sarili. Maipanumbalik po natin yung ating buhay spiritual sa harapan po ng ating Panginoon. And syempre, sabi po dito, yung pangalawa is ask forgiveness. Okay, humingi po tayo ng kapatawaran dun sa ating Panginoon. Okay, kasi si Lord, ano naman siya gracious yung Panginoon. Mapagpatawad po si Lord. So, ang kailangan lang po natin gawin is let us always ask forgiveness sa ating Panginoon. Okay, kasi minsan, ang nagiging problema natin, sa halip na mapalapit ka kay Lord, lumalayo po tayo because of pride. Okay, kasi it's either hindi mo mapatawad yung sarili mo o kaya naman talagang meron kang pride na baka mamaya iniisip mo na hindi, kaya ko tong ayusin ng sarili ko. Okay, pero ang totoo, kailangan po talaga po natin si Lord. And para maipanumbalik natin yung relasyon natin sa Kanya, makalapit ka uli sa Kanya, hingi po tayo ng tawad kay Lord. And tanggapin po natin yung ating mga pagkakamali. And pangatlo, syempre, after magkaroon ng self-reflection, humingi ka na ng tawad kay Lord, then return to Him. Bumalik ka sa Kanya. Okay. Sabi nga, si Lord naman, hindi naman tumatalikod sa atin Hindi naman siya lumalayo po sa atin. Tayo lang po yung lumalayo at tumatalikod sa ating Panginoon. Kaya sana, mga kapatid, if you feel na parang ang layo-layo mo kay Lord, then balik ka lang kay Lord. Balik po tayo sa ating Panginoon. Return to Him. Kasi the Lord is always open arms para muli tayong hagkan at i-welcome po ulit ng ating Panginoon sa pagkakamali po natin. And sana, doon sa pagkakamali na yon, ay wag na po tayo ulit babalik sa kasalanan po natin. And panglas, sabi po dito, syempre, do what we did at first. Syempre, nakapanumbalik ka na ulit kay Lord. Yan. Gawin mo ulit yung mga ginagawa mo dati. Okay, balik mo dati yung time na excited ka pa sa gawain, ano yung mga ginagawa mo nun, nagising ka ng maaga, you're always reading the Bible, lagi ka nagpe-pray, may lagi kang devotion, alam niyo yun, gano'n lang naman po yun
Kasi even sa mga relationship, hindi naman po dumarating talaga sa point minsan na parang nawawala po yung love. Okay, nawawala yung excitement, nawawala yung parang spark, parang ganun po. Pero para pala maibalik yon, ibalik mo lang yung ginagawa mo dati. Okay, kumbaga sa relationship, pag sumosobra na yung tagal, parang feeling nila wala ng spark, then ibalik yung dati. Kung papaano mo siya niligawan, papaano kayo naging masaya, okay? Kung saan kayo pumupunta dati, ano yung ginagawa nyo para maging strong yung relationship nyo. Parang ganun lang din yung gagawin natin kay Lord. Kapag ka nawala ka sa Kanya, nung balik ka sa Kanya, ibalik mo yung ginagawa mo dati kung paano mo minahal si Lord para makapanumbalik at para mapatatag yung ating relasyon sa ating Panginoon. So sana po mga kapatid, itong paalalang ito ay nagbigay ng reminders po sa atin para magkaroon ng tinatawag na reflection na bago natin isipin yung mga ibang love na yan o pagmamahal, wala namang masama po dyan, ay isipin po natin tonight, kamusta po kaya yung aking love sa Panginoon? Okay pa ba ako? Okay pa kaya kami ni Lord? Or baka mamaya meron tayong kailangang ayusin para makapanumbalik ulit tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa ating conclusion, as Christians, let us constantly desire and commit ourselves to sustain our first love for God. So, para po mapanatili po natin sa mga nandito po na we are sure na nandun pa rin tayo sa love ng Panginoon, kailangan maging constant tayo, magkaroon tayo ng consistent desire para po makomit po natin yung ating pagmamahal doon sa ating Panginoon. Kaya yun po yung paalala ng Panginoon, and sana po ngayon at sa mga susunod na araw ay palagi po nating alalahanin na kung gaano po natin kamahal yung ating Panginoon. So yun lamang po mga kapatid, yung paalala po ng Panginoon sa gabing ito, and dire-diretso na po tayo. Dako po tayo sa mga balita po natin sa oras pong ito. Yan. Sa mga simpleng balita po natin, siyempre po ay muli po pinapaalalahanan po natin na yung every Sunday po natin, magsama-sama po ulit po tayo. Yan po ay 9 a.m. po ng umaga. And kung di po tayo pwede ng morning, meron po tayong panghapon, that is 5:30 to 7 p.m. Patuloy po tayo na maka-attend po ng ating mga pananambahan sa ating Panginoon. Ayun yung mga weekdays activities po natin, meron po tayong midweek, every Wednesday at 7 p.m. Dito po yan sa church. Sana po makasama po namin po kayo sa ating midweek service. And siyempre po yung ating nightlight every Friday. Yan po ay live on Facebook. Okay, ito po yun, ating Bible study. Sana po supportahan po natin para po sa ating Panginoon. And siyempre po, yung sa mga kabataan po natin, meron po silang CYF at patuloy po na kung saan ay ma-attendan po natin sa mga kabataan po natin. Nalalapit na rin po yung kanilang anniversary sa next Saturday po yun. Supportahan po natin po yun. And yung ating prayer breakfast every last Saturday of the month, sana attendan po natin. And muli po, yung venue po natin, i-announce na lang po natin kung saan po natin po siya gagawin po. So yun po yung ilang mga balita po natin. Tomorrow po ay meron pong love fellowship ang ating mga kababaihan, Dorcas. Sana attendan po natin, patuloy po nating suportahan ang gawain ng mga kababaihan para po sa ating Panginoon. Okay po. So yun po yung mga ilang balita po natin. Baka meron po ako nakalimutan. Ay makikichat na lang po dyan para na sa ganon ay maisama rin po natin sa mga balita at makita rin po ng ating mga kapatid sa ating comment section. So that is our announcement and our nightlight for tonight. Before that, tayo muna pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa ay mapakinggan ang mga salita mo. Panginoon, maranasan, Lord God, ang inyong pagmamahal. Patawad, Lord, kung minsan kami po ay nagkukulang. Hindi namin, Lord, na ipapakita ang totoong pagmamahal po sa inyo but this moment, Lord God, thank you to remind us na ibigay po namin, Lord, yung best na pagmamahal para po sa inyo. Kung meron man po sa amin, Lord, dito na kung saan ay nakakaramdam, Lord, na parang ang layo-layo po sa inyo, tulungan niyo po kami, Lord, na makapanumbalik po sa inyo, Panginoon, at palagi maalala, Panginoon, yung pagmamahal po namin po sa inyo. Lord, ang aming kalakip na panalangin, ang patuloy na pag-iingat, pagpapala sa aming mga kapatid, sa mga nagdiriwang sa kanilang kaarawan, ma-enjoy po nila, Panginoon,
Kayo po yung magpala po sa kanila, kasama po yung mga mahal po nila sa buhay, Panginoon. Dalangin din namin, Lord God, sa mga ina po namin kapatid na may mga karamdaman. Patuloy po nila, Lord, maranasan ang kagalingan nagmumula po sa inyo, Panginoon. At ano man po yung mga pangangailangan po nila, financially, spiritually, Lord God, kayo po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw yung dakilang Diyos na hindi nagkukulang sa inyong mga lingkod. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ano pa man po, Lord God, yung aming mga panalangin na hindi po namin nabanggit, tinataas po namin po sa inyo, Lord God. And umaasa kami, Lord God, na bibigyan nyo po ng katugon ng lahat ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat mga kapatid and see you po sa next Friday.